Excuse me, Your Honor. A certified true copy replaces the presentation of the original document. And the presumption is, mas magaling si Intokayo ko, si Attorney Francis dito, they perform their duties regularly. That they will not issue a certification unless there is a copy on file. That's why my point is, it's unreasonable to be asking for the original because quite frankly, at least for purposes of the court, lalo na rito na relaxed rules of evidence tayo, na yung certified true copy, parang original na rin po yan. Yes, Kailangan pagdebatihan po yan. I don't disagree. I don't Sagutin disagree. na lang po kung ayaw nyo sagutin. Lipat si Senator Jinggoy Sebandrong. I don't disagree with that. Ang tinatanong ko lang is, kinonfirm ko lang sa kanila na mayroong true copy yan dahil certified true copy man. Alangan naman hindi nyo certify kung walang totoong true copy yan. Di ba? So meron kayo sa copy nyo yan na original document. So sino nag-certify? O certified mo, totoong kopya yan. So Mr. Morales, certified na PDEA na totoong kopya yung dokumento na yan, coming from their files. Okay, I will give it to him, Mr. President, for him to examine. Buti nga kami, may Xerox, ikaw wala eh. Question 35 and question number 35 and number 37. Your Honor, yung authenticity nitong dokumento na ito ay hindi ko mabibigyan ng Hindi, please stop pointing about authenticity dahil certified true copy na ngayon galing dito sa PDEA. Ang atin lang, isasagutin mo lang yung tanong. Alam mo, Mr. Morales, habang patuloy ka nagsisinungaling, I might be forced to cite you also in contempt at sumunod ka kay Picoy. Your Honor, yung PDEA documents, hindi po sa akin nang galing yung pagkakalabas. Kaya ito po yung kinokorelate. Hindi nga sa'yo nang galing. Ang problema, kinonfirm mo na ikaw talagang pumirma, ikaw gumawa, ikaw pumirma. So, the same story. The same story yun. No, Your Honor. Lumalayo ka. Yan muna pag-usapan natin yung PDS mo. Your Honor, di ako lumalayo, Your Honor. Nakita nyo naman yung ginagawa sa akin ng PDEA. Ginagawan ako ng istorya. Magtitiwala pa ba ako dito sa liderato ng PDEA kung sila mismo inilalaglag nila ako? Yung dokumento na ginawa ng 2012, hindi nga nila tinatanggap, Your Honor. Ito pa na hindi nila kayang gawin. Nagawa na nga po ako ng dismissal order para palabasin na ako'y dismiss. Pero, wala man lang akong due process na ang lapit-lapit lang nung nabahay ko, Metro Manila lamang po. Imposible na hindi ako makatanggap ng twin notice rule na isinasaad dun sa due process ko. Tingnan nyo ito, napakadaling gumawa po nito, Your Honor, para lang masira yung credibility ko. Dali. Pwede bigyan mo sa akin yung papel? Tingnan ko. Ang mahirap dito, Mr. Chair, itong si Agent Morales, naniniwala lang sa sarili niya. Itong mga taga-PDEA, lahat ng mga resource persons dito sa PDEA, pinasisinungaling ang lahat ng mga sinasabi nitong si Agent Morales. Naniniwala sa sarili niya, siya lang ang tama eh. Madali mo lang ito, Jonathan Morales. Napakadali ito eh. Itong maliwanag ito na papel mo ito, PDS mo ito, Huli, dyan pa lang, Mr. Chair, huli na nagsisinungaling. papilis mo ito. Meron ka pirma dito. It is a certified photocopy coming from PDEA, if I understand, if my understanding is correct. Galing ba sa inyo yan, PDEA? So, Senator Jinggoy, if you cannot get proper answer from Jonathan Morales, you may continue.
continue other matters. Alam nyo, pagka ganito lagi ang sagot nitong si Morales, wala ho tayong makakamit na tunay na istorya galing sa kanya. Talaga, pare kasi nuling lahat ng mga sinasabi niya rito sa committee. Anyway, before I proceed asking questions to Mr. Morales, I think Mr. Kumar is ready to attend virtually, Mr. President. Yes, The chair will allow it. With okay lang ba sa inyo na para ba nakukonsensya na nasa loob ng ospital, tinatanong natin yung tao? Baka may mangyari dyan. Pumayag na raw yung doctor, Mr. Chair, according to the lawyer. Baka may mangyari Actually, dyan. the doctor did not agree, but James just wants it already. Just No, no. yun. Kailangan may doctor's advice yan. Nasa loob Pero siya ng... may doctor po doon, pero the doctor did not agree, but Oh, they Did didn't the doctor agree. did not agree or you did not consult with the doctor? he did. But the doctor said no. So, Oh, sabihin wag na, pag may nangyari sa Wag na, kanya, wag na, wag na. makakabisin. No. Ayan eh. Your Honor. Yeah, andyan na siya, pero ako... Pag may nangyari sa inyo, wag mo kami sisihin, Mr. Kumar. Yes, sir. I just want to clarify. Gusto ko rin matapos ng ito kasi... Sandali lang, Mr. Kumar. Mr. Kumar, sandali lang. 1 minute suspension. We would like to hear from you, pero with that present condition, ako'y nakonsensya, kaya wag na, James, wag na. Baka may mangyari pa sa iyo dyan. Ako sisi... Sir, honestly po, Your Honor, gusto ko lang din matapos na ito kasi for the previous how many days, hindi lang po ako nag-suffer, pati yung pamilya ko po dahil dinadrag po yung pangalan ko sa bagay na wala po ko alam at wala akong kinalaman at wala akong sinasabi. Hindi ko alam bakit, ganun po. Na-stroke na ako lahat dahil dito. Hindi na ako tama ito. Sorry, James. Sorry for your condition. I apologize, ha? I apologize na nagkaganyan ka. Your Honor, parang niya ako pinagbintangan sa bagay na wala po ang ginawa. Hindi naman ako tama ito. Yung pangalan ng pamilya ko, sinira sa lahat. Wow, paki-off na, sabi mo kayo, walang doktor dyan. Against doctor's advice. Mag-usap lang tayo next time, James. Sige na. Thank you. Relax ka na dyan. Relax. Salamat po. Sige. Thank you. Senator Jinggoy, you want to continue? Resume muna. Session resumes. Senator Jinggoy, you have the floor. Mr. Chair, gusto ko sana magtanong pero lahat ng lumalabas sa lahat ng sinasabi ni Agent Morales pawang kasinungalingan. Susunod na tanong ko, magsisinungaling na naman. So, ano po mahihita natin dito sa polluted source nito? Okay, last question, Mr. Senator Jinggoy, before you continue, I just would like to put on record that this committee assumed a while ago that he was under doctor's advice to go on online attendance to this hearing. But unfortunately, ngayon mo lang sinabi na wala palang advice ang doktor. Kaya as chairman, I have to rule not to continue with the questioning of James Kumar because of his condition. Kung may mangyari, ako pa mananagot. Ha? Just for the record, baka sabihin nila, hindi pinakinggan ni Bato yan kasi gusto pa i-drag pang investigation ng mahaba. No! Ako gusto ko ngayon na. Ikaso lang with that condition. Napaka-heartless naman natin na tao. Napaka-heartless ko naman na chairman kung tutuloy-tuloy ko yan. Kung may mangyari dyan. Kaya yun lang, for the record. Senator Jinggoy, go ahead. Thank you. Last question, Ginoong Morales, ha? Bibigyan na ulit kita. Yes, Mr. Chairman. You said
you complied with all the requirements. Am I correct? What kind of compliance did you do? Lahat po, including po yung mga clearances, Your Honor. Your Honor, Mr. Chairman, bagamat irrelevant po yan dito sa, sa ginagawa natin investigasyon. Your Honor, for the record, ito Ano pong, ibig sabihin irrelevant? Ano ibig sabihin irrelevant? yung pong tinatanong ni Senator Jinggoy Estrada. Your Honor, ako po ay resource person. At ako po, nandito po, patungkol lang po doon sa aking personal na kaalaman, kaugnay nung kasong nahawakan ko nung 2012. Katunayan, Your Honor, may banta sa buhay ko. Napanood naman po natin sa video. Nagkulang nga po tayo na imbitasyon. Dapat lahat ng mga tao na binanggit doon sa video na napanood natin dito, kasama ang First Lady, Luisa Araneta Marcos. Nagtatanong po ako, bakit hindi po siya naimbitahan? Kagaya po, Chairman. nakikita rito, Your Honor. You are now questioning the wisdom of this committee. Kung gano'n ang line of thought mo. No, Mr. Chairman, Listen, Senator Chis, go ahead. Mr. Morales said repeatedly that he is only a resource person. As the chairman said, sir, hindi po nyo ito party, hindi po kayo at wala kayong karapatan mag-imbita ng kung sino gusto nyong imbitahin. Pangalawa po, tinatanong po kayo ni Senator Jinggoy ng tanong, ang sagot lang po naman, oo, hindi totoo, hindi po irrelevant, hindi po nyo kapasahan bilang resource person lamang. Kung relevant o hindi, pwede kayo magsabing, I invoke my right to remain silent, I invoke my right against self-incrimination. Karapatan niyo po lahat yun, may abogado naman kayong katabi. Pero hindi po para sa inyo na pagsabihan ng miyembro ng komite ito na irrelevant yung kanyang mga tanong. Sagutin niyo na lamang po na ayoko pong sagutin. Ganun, tapos. Para hindi na po tayo magtagal masyado. Yes, that's true. Sinabi ni Senator Chis, you can invoke your right against self-incrimination if you don't want to answer the question. Kung ayaw mong sumagot, then bahala ka. Pero kung gusto mong sumagot, please give us the correct answer and the truthful answer. Yun lang ang pakiusap natin. Yes, Mr. Yes. Chairman. Thank you. Mr. Chairman, ito po yung patawarin niyo po ako doon sa Pero ito po bilang investigador. Marapat lamang po na ipatawag kung sino-sino yung mga tao na nabanggit doon sa video. Napakaseryoso po, Your Honor. Yung sinasabi na papatayin yan. Kausap po ni Eric Santiago si Romy Enriquez at ito po ay rumihistro doon sa CCTV sa kuha ng video. Ang sinasabi po, papatayin ako. Hindi po ako manok, hindi po ako pato, tao po ako na sinasabihan na papatayin yan. Ngayon, Mr. Morales, Yes, Your Honor. you don't need to lecture that before this committee because the video speaks for itself. Nakita natin yung video. At ako naniniwala sa nangyayari doon sa video na yon. You even take the risk of being charged for violation of that Data Privacy Act sa ginagawa mong yan. But still, you continue presenting it to this committee because alam mong importante yan. Ako'y naniniwala na importante. Ako'y naniniwala, hindi ako nagpapabula. Kaya nga kinuntem ko ito si Picoy Santiago dahil hindi ako nagpapabula sa kanya na yun ay katang-isip lang niya. Ang katang-isip na sinasabi niya is only an afterthought, palusot, dahil nga nakitang-kita dito sa video na pinapakita mo. Mabuti yung klaro tayo dyan. Yes, thank you, Mr. Chairman. Kagaya po niyan, wala po sanang negotiation na gagawin kung wala pong... Please, wala lang. You just answer the question of Senator Jinggoy. If you don't want to answer, tell him. Tell this committee that you don't want to answer. Please, Senator Jinggoy, please continue. Huwag ka muna mawala ng gana magtanong, Senator Jinggoy. Tuloy mo lang. Talagang nakakawalang gana pa rin kasi sinungalingan, Mr. Chair. But at any rate, Mr. Chair, kasi tinanong ko nga regarding the PDS. Noong last hearing ko pa tinatanong sa kanya about his PDS, if he misrepresented himself, lagi niya sagot, no. Pero
contrary to what is written sa kanyang PDS, sa kanyang personal data sheet. Ngayon, meron siyang sinasabing mga I complied, meron siyang compliance. Ano yung compliance na ginawa mo? Yun lang naman tinatanong ko. Your Honor, nasagot ko na po noong nakarang hearing, na-comply ko na po lahat ng hinihingi ng recruitment committee, kaya po nila ako tinanggap. Yun lang po, Your Honor, Mr. Chairman. Medyo may kalayuan po yung kasagutan nyo, Ginoong Morales, kasi tinatanong ko sa inyo whether you complied or not doon sa hinihingi sa'yo ng PIDEA. Ang tinatanong ko, if you misrepresented yourself. Dahil nga taliwas sa taliwas sa sinagot mo dito sa have you ever been charged formally or have you ever been dismissed? Sinabi mo no. Pero katunayan nga, na-dismiss ka sa PNP at marami kang, you have a string of cases filed against you. Your Honor, na-comply ko na po lahat. Ang recruitment Wala nga- committee Ay, po. Sandali lang ha. Sagutin mo tanong. Ako naniwala ako na comply mo lahat dahil hindi ka ma-appoint kung hindi mo na-comply ang requirements. Yes, Mr. O, so Chairman. bakit mo pa ulit-ulit na na-comply mo? I-appoint ka na nga ng PDEA eh. Meaning, hindi naman suruta nga ang PDEA na i-appoint ka kung hindi mo comply lahat ng requirements. Ang tanong lang ni Senator Jinggoy about that PDEA is the truthfulness yung denial mo na please answer the question. Wala naman- Focus on the question. Your Honor, wala pong denial. Dahil Jonathan, wala naman problema kung na-comply mo o hindi. That is beyond the point. Ang tinatanong ko, simple lang naman, did you misrepresent yourself to sa PIDEA nung doon sa iyong personal data sheet? Yan lang naman tinatanong ko. Yes or no? Ang sinagot mo no. Kanina sinagot mo no. Am I correct? Yes, Your Honor. Pero the PDS says otherwise. Sino pa rin wala ko? Yung documentary evidence o yung kasagutan mo? Your Honor, may mga ano po dyan. Kaya nga po meron sinasabing na-comply. Kasi may mga hiningi po sa akin. Yun po yun. Yung sinasabi po nyo na yan, na-comply ko po yung mga lacking requirements na hiningi ng PIDEA. Yun po yun, Your Honor. Maliban dyan sa sinasabi nyo na yan, hindi ko na po alam. Mr. Chair, wala tayo makukuha rito panay kasi nungalingan itong mga sinasagot niya. Tsaka lalayo po ng mga sinasagot niya sa aking katanungan. Hindi ko na ba alam kung yung mga susunod na mga katanungan ko talaga magsisinungaling pa rin to, hindi. So it's useless talking to this guy. He's a polluted source. He's lying through his teeth. Lahat ng mga resource persons pinasusinungalingan siya lang ang tama. So, ano ba tatanungin ko sa kanya? Panay kasi nungalingan. I-deny niya, i-deny. PIDEA, ano masasabi niyo? Did he misrepresent himself sa PIDEA, sa PDS niya? Yes, Your Honor. So, follow-up question, PDEA. Bakit siya na-appoint as agent kung may representation siya? Sigurado ako meron kayo diyang validation. Lahat-lahat. Sine-check niyo yan sa recruitment. Paano siya na-appoint kung may representation from himself? Sige. I will ask our HR officer, Your Honor, because at that time I was not yet part of PIDEA. So ikaw nang nasa HR ka na nung panahon nung Not yet, sir. right now? Sir, being a theoretical question, I can answer it theoretically also. Yes, no, sir. Hindi ko tatanggapin yan. So, ibig sabihin, yung mga predecessor mo, were they remiss in their duty of not reading the PDS of this particular person? Your Honor, I cannot answer it because I do not have personal knowledge. But it seems, merong deeper context po kasi siya eh. Hindi ko po masabi o I can make any second guess kung na-remiss sila. But based on my experience here, right now, medyo scrutiny. Ibig mo sabihin, itong pirma mo, hindi mo pirma ito?
Mr. Pidea, Director Lasso. Your Honor. Sandali lang, excuse me. Director Lasso, bukod dito sa PDS, meron pa ba kayong ibang dokumento na meron siyang pirma? Yes, Your Honor. Meron kayong copy dyan? Aside from the PDS, aside from the PDS. Para may compare ko lang. Yes, Your Honor. Mr. Morales. Your Honor, ganito po yung pirma ko dati. Ba't di mo pirman ngayon? Oh, Gayahin mo yung pirma mo. Hindi ba mo na pirma mo? ito na po kasi yung pirma ko ngayon eh. Kung kahit So, makita nyo sa... okay. Wag na. So, inaamin mo, pirma mo yan? Opo. Ayan. Mr. Chair, Ganyan po yung pirma ko noon. he has admitted that it is his signature. Confirm, signature yan. Iniba na lang Yung dalawa na signature sa kanya yun? Iniba niya yung pirma niya ngayon, Mr. Chair. Your Honor, yung initial na yun po na ginagamit ko na po ngayon, matagal na po, ilang taon na kahit na nando pa po ako sa PIDEA eh. Yes. Yun po yung kasi yung isang pirma na mahaba, mahirap kung palagi ganun. Mabilisan na pirma lang po yung ginagamit, Your Honor. Well, ako... So, ibig sabihin, Go ahead, Senator Sigoy. pirma mo to in-admit mo na pirma mo, handwriting mo. So, inaamin mo rin na handwriting mo to. Your Honor, yes. Kanina sabi mo, Ngayon ko lang po talagang tinitigan, Your Honor. Your Honor. kanina ko pa nga tinatanong sa'yo, kanina pa nasa iyo to eh. Ngayon, inaamin mo na. Kanina, hindi mo inaamin. Ano sagot niya kanina? Hindi ko po matandaan kung handwriting mo to. Ngayon, natandaan mo na handwriting mo. Mr. Chairman, Yes, go ahead. ang importante, merong pagkilala at hindi po yung pagtanggi. Sa akin, nung una talaga, nung bigla natin, kaya nga, ngayon, yung binigyan niyo ako ng pagkakataon na talaga examinin, Your Honor. Kanina ko binigay sa'yo to. Your Honor, kaya nga po, Your Honor, Mr. Chairman, yung mga dokumento, marami akong dokumento na naiwan sa PIDEA, doon sa opisina. Kaya nga po, sinasabi ko, yung compliance doon sa mga pagkukulang, doon sa dokumento, ay na-comply ko po doon sa recruitment committee, Your Honor. Huwag na tayo mag-usap sa compliance. Wala naman relevance yung compliance mo sa PIDEA eh. At tinatanong ko itong PDS. Now that you have admitted that this is your handwriting, that you were the ones who filled up this information sheet. Okay. Were you not aware of question number 25 ito? Ano? Labo eh. Again, inuulit ko. Na-drop ka na from the role sa PNP and still you answered no. In the negative. Why was that? Your Honor, Please. hindi yan yung official na isinabit ko doon sa PIDEA, Your Honor. Kaya nga hinahanap ko yung original. Kung sinasabi Your Honor, Alam mo, huwag mo nang subukan na i-cite kita yung contempt ha. Pinaiikot-ikot mo kami, pinaiikot-ikot mo itong committee to. Huwag mo subukan. Talang sa-cite kita ng contempt. PIDEA, Yes, Your Honor. photocopy to. That is a certified Certified true copy of photocopy. the files in PIDEA, Your Honor. Oh. Why did you misrepresent yourself at sinagot mo no? Your Honor, walang misrepresentation. Dahil ang pinag-aano ko rito is yung official document na mismong tinanggap ng PIDEA. Marami po akong dokumento, personal na dokumento na naiwan sa opisina noong ako'y maalis doon sa IIS, Your Honor. Yun po ang- Stop. doon. When you answered this, when you filled up this your PDS, you knew that you were already dropped or dismissed from the service. Am I correct? Your Honor, Yes or no? yes. Yes. All right. Stop. Yes. All right. You knew that you were already dismissed from the PNP, and why did you not answer yes dito sa sagot nito? Instead, you answered in the negative. No. Your Honor,
Yan po yung mga dokumento na naiwan ko doon sa PIDEA at meron po yan, Your Honor, iba po yung sinubmit. Nandyan po doon sa mga compilation ng file ko, Your Honor. Nandun sa compilation ng file. Yan po yun, Your Honor. Kung makikita lang yung official na sinubmit ko doon sa PIDEA, makikita po roon yung mga entry. Hindi po ako nagsinungaling, nakasaad po doon. Sinabi ko po, Your Honor, during nung recruitment mismo, tinanong po ako na na-drop ka pala. Tinanong po ako nung recruitment committee. Kaya nga po, sinabi ko nga po, nag-comply ako. Tinanong pa nga ho nila ako, bakit ka na-drop? Tinanong po nila ako, bakit yung service mo ay putol? Kasi nga, lumabas po doon sa service record. Your Honor, na-comply ko po lahat. Yan pong pinipresent nyo, ito po maaari na nakuha doon sa aking file. Kaya nga, kung makukuha yung official document na pinay ko, Nakuha sa file mo. yes, Your Honor. Eh, paano kung nakuha sa file mo? Bakit sila nag-perma na certified true copy? Yung nga po, sir, Your Honor, hindi ko... Sandali lang. Mag-certify sila ng true copy based on their own files, hindi on your personal file. No, Your Ano Honor. nangyari dyan? Ito, Your Honor, yung mga document na personal file ko na nandun sa PIDEA na naiwan. Kaya nga kung ang pagbabasihan natin, Your Honor, yung mismong official document na isinubmit, yun sana ang ipakita. Hindi yung ito lang na, Your Honor, na kulang. Talaga kung magkakaroon po ng kukulang yan. Kaya nga po ako natanong nung recruitment committee. Sige, sandali. Upidia. Paano yan? Saan galing yung authorized, yung certified true copy nyo? From your own file o personal file niya? Sir, on the file, on the documents on file with the Human Resources Management Service, Your Honor. So, okay. So, official file ninyo yan. Yes, Your Honor. Hindi yan yung personal file niya na nakuha daw ninyo. Yes, Your Honor, we do not have any knowledge of any personal file as far as the HRS is concerned. So, that is official file. Yes, Your Honor. Okay. So, Your Honor, Mr. Chairman. Galing sa ang official recruitment, file nila. Your Honor, Mr. Chairman, ang recruitment process po sa PIDEA, merong minutes of the meeting yan. Nandoon. Meron po yan. Kaya ako po, Your Honor, ako po ay binigyan ng pagkakataon, Your Honor, na... Pagbigyan kita pagkataon. Sige, tuloy mo. Your Honor, binigyan po ako ng pagkakataon na sumagot sa mga katanungan ng recruitment committee. Kaya nga po ako, sinasabi ko, nag-comply po ako dahil nga, yung po yung nangyari po noong nagkaroon ng recruitment, Your Honor. Kaya nga, wala mag-question dyan sa compliance mo. Kaya nga na-point ka. Ang tanong lang ito, itong document mo na PDS, yan ang tinatanong ngayon ni Senator Jinggoy. Bakit ka nagsabing no? Na hindi ka na-dismiss from the service. So yan lang ang simpleng tanong. If you can provide correct explanation, bakit ka nagsabi dyan na no, then maybe this committee will agree with you. Pero kung wala kang mabigay na maganda explanation, kung bakit ka naglagay dyan ng no, instead of NA, halimbawa, kung alanganin ka, not applicable. Ganun na lang. No, Your Bakit Honor. no ang nilagay mo dyan? Yung paglalagay ng no na yan, hindi ko po yan nilagay, Your Honor. Sino Yan naglagay? po- Sandali, sino naglagay yan? Wala po akong nilalagay na ganyan, Your Honor. Ako po, pagka ganyan, yung mga entry po na ganyan, hindi ko po sinasagutan, Your Honor. Pero yung NA, sandali. yung po, Your Honor, Mr. Chairman, yan po, kabilang doon sa aking mga personal file. Kaya nga po, nung sinasabi ko nga po, nag-comply ako dahil hiningi po sa akin. Sa katunayan nga po, hiningan po nga ako ng kopya ng service record ng recruitment committee. At doon po, nakalatag po lahat ng aking mga ayos sa serbisyo. Imposible po na papayag ang PIDEA na mga ganyang entry, hindi po yung ganun. Your Honor, ako po, dumaan ako sa recruitment process, mahigpit na recruitment process. Ulit na yung dumaan ka sa recruitment process eh. Yun po yun, Ano, Mr. tanong ko Chairman. lang sa'yo, ibig ko sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no? Ha? Ibig sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no na tinanong sa'yo, have you ever been separated from... Yes, Your Honor. Hindi ikaw nag-check Hindi ng po, no? Your Honor. Eh, Hindi po, Your sinungaling Honor. talaga ito. Kaya nga, Your Honor. Mr. Chair, sandali Mr. lang. Chairman. Mr. Chair, tinanong ko kanina kung pirma niya ito. And he already admitted na pirma niya ito.
Tinanong ko rin kung handwriting na ito. First question, kanina tinanong, is this your handwriting? Sabi niya, hindi niya maalala. Nung present ko ulit yung kanyang, itong PDF sa kanya, pinag-aralan niya, inamin niya na handwriting na daw niya. Now, he is denying na hindi niya sinagot itong isang question. Sino naglagay ng no? Multo? Your Honor, ito no, yan yung mga naiwan ko ron. Did you, Pidea. Pidea, sila may galing, sa kanila galing yan, Your Pidea, Honor. sa inyo raw galing to, kayo raw nag-check nung fill in the blanks nito. Your Honor, I am not Jonathan Morales. PIDEA is not Jonathan Morales. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, go ahead. I move that he be cited in contempt There's a motion. for continuously lying before this committee. There's a motion of Senator Jingo Estrada that the resource person is cited in contempt. Any objection? Hearing none, Mr. Jonathan Morales is hereby cited in contempt before this committee. Bring him down. Mr. Chair, please instruct the Sergeant at Arms. Sergeant at Arms, siguruhin nyo hindi magkasamang kwarto yan dalawa, ha? Hiwalay. Thank you, thank you.